Okay, hello Gemini. Magandang araw sa iyo and cross watchers also welcome. Today reading po natin is para sa iyo Gemini, ang sikreto ng Nobyembre sa iyo. At syempre titignan din natin ano ang surprising sitwasyon na maari mong maranasan itong November no, para at least ready ka na, no? Always remember you have your own free will. Pero before po yan, magkiklin lang po tayo ng space, no? Okay. Sa sandaling ito, hiningi ko divine light na bumalot sa akin at espasyo. Ako po'y humihiling para sa kalinawan, clarity, katotohanan, honesty, at awa, spirit guide sa pagbabasa na ito. Inililinis ko ang tarot deck na mula sa anumang mga residual energy, sa mga nakaraang reading, at ang mga negative vibes, spirit guide. Hayaan mo po ang card na itong magsilbing isang malalim na salamin, divine will, at universal truth, spirit guide. Gabayan ako ng mga spirit guide at higher self upang makapagbigay ako ng mensaheng pinakamahusay at makakatulong sa pag-unawa ng sikreto ng Nobyembre. Ang lahat ng mensahe ay tatanggapin ng mga pag-alag at pag-ibig. Ang aking spasyo ay ligtas, ang aking energy ay mataas, ang aking connection ay malinaw. Maraming salamat po. Sumuti to be. Amen. Okay. So, sisimulan na natin, no? Titingnan natin kung ano yung Gemini, ang iyong Nobyembre. Tingnan natin yung mga dapat mong malaman, no? So, Gemini bilang isang sign ng twins, no? Alam kong pinanghahalagan mo ang mga communications, knowledge, at pagiging flexible. No? Pasensya na, medyo sinisipon tayo. Ayan. Malamig na kasi at paulan pa po dito. Ayan. Ang Gemini din po very likas na curious, no? At yung very intellect ang iyong mga pinakamalaking lakas na. Ngunit kahit ganun pa man, no? Kahit gaano ka pa kahusay, makipag-usap o mag-analisa ng mga sitwasyon, no? May mga biglaang pangyayari. Yan yung sinasabi nating sorpresa na hindi pa pinapakita sa iyo. So ito yung titignan natin nak, no, sa buwan ng Nobyembre. So gagamitin natin ang 5 card na upside down spread, no, upang silipin ang di inaasang landas na. At kung ano yung naghihintay sa iyo, no? So, ang basang ito nak is magkisilbing isang personal na memo sa iyo, no? At isang strategic guide para mapanatiling malinaw sa gitna ng anumang kaganapan, no? Para po kay Gemini Spirit Guide, ano po ang energy na pumapasok sa kanya buhay ngayon, Spirit Guide? Para sa Nobyembre. Ayun. Iharap natin sa'yo. Sa paganyan, no? Okay, tagilid yan. Papa Spirit Guide. Ano po ang kanyang gagamitin? Ang iyong intellect para maging matagumpay sa kanyang sorpresa. Oh my God, lovers. Oh, ikaw na yan.
That's very nice, no? May lovers ka, oh. Gemini. Ikaw na, ikaw na. You're invading your own energy na. Ganda. Ang action ko. Ayan. Ang kanyang payo, outcome. Ayan, Gemini. Then, kukuha rin tayo syempre nak ng ano. Kukuha rin tayo ng gabay kay Animal Spirit. Marami pong salamat sa mga nagsusubscribe, no? At sa ating mga nanonood palagi, maski hindi pa nagsusubscribe, pero nanonood. Thank you so much. I appreciate your energy watching us, no? Okay, Animal Spirit. Ano ang may papayo kay Gemini sa Nobyembre? Anong mapapayo kay Gemini sa Nobyembre? Isa lang. Kunin natin iba. Wow! Squirrel Spirit. No? Alam niyo po ba yan? At may number 57 ka dito, nak. That might play an important number sa'yo, no? So, kukuha tayong dalawa niyan. Isa lang. And then, kasi gagamit pa tayo ng Ancient Forest. Pasensya po, nasa ano ko nasa camp ako. No? So, I just make some space. Kasi baka ma-miss nyo ako pag hindi ako nag-live. Pag hindi po tayo nag-video. No? Nang inyong November, ayan. Nasa work po ako, no? Nasa prayer camp tayo. And then, spirit guide para po kay Gemini. Guidance. Wow! Toadstool, growth. So, mama explain ko, maganda po itong mensahe niya, no? Ng Enchanted Forest. Ayan. Okay, nak. So, meron ka ritong nak, no? Meron kang ang iyong recent past, Queen of Pentacles, no? And then, meron ka ring Knight of Pentacles in reverse. The Lovers, which is very beautiful. And ang King of Cups, ang maaari mong i-action, no? And then, ang Page of Swords dito, no? At ang iyong Enchanted Forest mensahe o message, Toadstool and growth, no? And then syempre ang kay Animal Spirit na mensahe din sa iyo is believe in yourself daw. Squirrel Spirit, no? Squirrel Spirit, no? Ang hirap bigkasin, no, nak? Okay. Pero maganda ang kanyang mensahe para sa iyo, no? Magtiwala raw sa iyong sarili. No, which is very important yan, no? And then, kung nakikita mo ang sekreto ng Nobyembre sa iyo, Gemini, at kung saan ka masusurpresa actually rito, no? So, ang nakarang influensya mo is actually the Queen of Pentacles dito, no? So, ipinapakita nito, ang sabihin natin yung galing, no? Sa isang yugto kung saan ikaw yung magiging masigasig at practical at grounded, no? Sabihin natin na marahil ay masyado kang nagpo-focus sa pag-aalaga sa iyong sarili at sa iyong financial, no? Especially sa iyong financial security, no? Ito rin yung paglikha ng komportableng home life, no? Halimbawa na ikaw yung naging hands-on sa mga pag-aayos ng bahay, budgeting, o pag-aalaga sa pamilya mo, no? So, nagsimula ka ng
ka na ng project din na naglalayong magbigay din ng stability sa'yo. Parang yan yung nakalipas mong ano, no? Nakaraan mo. And then, ang iyong kasalukuyang kalagayan, ito yung Knight of Pentacles, no? Na naka-reverse. Ito rin yung kasalukuyan na sabihin natin na may pakiramdam ng pagkaantala sa'yo or sabihin natin slowness or stagnation. So, ikaw yung masyadong sabihin natin maingat o walang motivations para mag-move forward ka sa ano mo, no? Especially sa yung energy, parang medyo tatamad-tamad ka. Ito rin yung sabihin natin na parang nakakulong ka sa isang ano umuusad, no? Sa isang umuusad na sitwasyon dito, no? Ang Knight of Pentacles din is sinasabi rin na too much spending din to, no? And sabihin natin na pero maganda yung recent past mo, no? Ito rin yung parang invading mo rin kung ibang-iba sa kasalukuyan mong energy ngayon. The recent past mo is Queen of Pentacles na naka-upright, means ibig din sabihin na ikaw yung kumikilatis din sa mga bisita. No? Dito parang tinatamad ka sa kasalukuyan, no? Naka-reverse siya. And then, ito yung sabihin natin, posibleng may project din na ano sa'yo na hindi matapos-tapos. No? Na hindi mo matapos-tapos, hindi mo masayo, parang ang bagal-bagal ng the way you make an actions dito, no? Sa Knight of Pentacles in reverse, no? At sabihin natin, ito rin yung sabihin natin isang proyekto, no? Na hindi mo masimulan or sabihin natin dahil sa labis na pagiging perfectionismo o sabihin natin isang investment na hindi pa umaandar pero nag-invest ka na. Gusto mo bago mo i-launch is talagang perfect, no? Pero may delay. Gusto mo ngang kumbaga you're getting, hindi natin kung timing ang kinukuha mo rito no? Malalaman natin diyan pero medyo you're moving slow, no? Pero ang napakagandang side dito itong lovers, no? Ito ang pinakasurpresa sa iyo. Diyan yung ka. Kumbaga ito yung sabihin natin na isang malaking surpresa sa gitna ng iyong stagnations na nasa kasalukuyan mo rito, no? Nitong sa Knight of Pentacles. So ito yung isang di inaasahang kaganapan. Ito yung tungkol sa relationship ang nakikita ko na nakapokus sa November, no? It's either na isang major choice din na dapat kang mamili or sabihin natin isang alignment sa iyo. Maari ito rin yung sabihin natin na magkumpirme sa isang significant na relationship din ito, no? So isang malaking desisyon tungkol sa pag-ibig din ang maari mong gawin, no? O partnership. Ito rin yung paghahanap ng harmony sa isang internal conflict, no? So, napakaganda and makikita natin na focus ka sa partnership or collaborations din pagdating sa iyong career, no? Or sabihin natin na may darating ding tao sa iyo na makikipag-collaborate at saka lang siguro diyan ka ma-inspire Gemini. Kasi ito yung nakita natin aksyon na maaari mong gawin, no? Sa lovers, no? Meron ka ring King of Cups. Some of you might be dealing with parang isang may darating tao sa inyo, nakakilala nyo na parang babalik sa inyo, natutulong sa inyo. It could be also mga ex nyo na Pisces, Cancer, Scorpio, no? Gemini. And ang lovers kasi dito is no? Parang kailangan ng collaborations, no? At isang pagdesisyon. So, sabihin din natin bigla kang mapipilit ang pumili sa isang pagitan ng dalawang options o dalawang tao din, no? Could be your no? Mamimili ka kung sino sa kanilang dalawa ang gusto mo, no? So, kung makita mo itong lovers is, ito rin yung sinasabi na
aaminin yung isang tao na nararamdaman nila sa'yo or sabihin natin na magiging sanhi din ng pagbabago sa status quo mo. Ito rin yung sabihin natin na you're making some choices, very important choices, no? Ayan ang dapat. So, anong maaari mong gawing action dyan? Ang pinakamahusay na action is ang King of Cups na dito, no? Ito yung payo at huwag kang manalo sa emotions. Or sabihin natin, kailangan mong iwasan ang moodiness din, no? At pagiging manipulative o pagpababayarin sa sariling emosyon, no? O sa paggawa ng desisyon nito ng lovers, no? Kumbaga gumamit ng logic at mag-ingat sa mga taong emotionally dishonest din sa'yo, no? So halimbawa, sa choices na darating, yung huwag maging impulsive o magpadaig sa mga drama, no? At syempre, maging dapat, maging objective ka at protektahan ang inyong mga sarili, no? Mula sa, sabihin natin, sa unstable na emotion or sa mga toxic people, sa mga nagmamanipula. Means dapat ikaw ang maghari ng sayo. If ever naman na, kasi you need to make some important decisions dito na kailangan ikaw lang magdedesisyon, no? Kasi para sa sarili mo yan. Mukhang may darating na isang manipulator sa'yo o yung yung umeentra, parang gano'n, no? So expect that persons also, no? At sabihin din natin, meron ka rin, syempre, ito yung resulta mo. We have the Page of Swords in reverse. Kasi parang ito yung na Dali. Ayan. Ang Page of Swords in reverse dito is yung sabihin natin na resulta mo, ito yung kinalabasan sa pansamantalang pagkalito mo, no? Ito rin yung hindi pagkakaunawaan o kawalan ng focus. So, ang desisyon na ginawa mo actually ng lovers dito, ito no, ng lovers, ay maaaring magresulta sa pag-aalinlangan sa simula. Or sabihin natin sa malabong communications. So, halimbawa, no, matapos yung desisyon, posibleng may mga tanong ka na kailangan mo pa rin, hanapan ng kasagutan. O may mga taong hindi rin sumasang-ayon sa choice mo na, kasi talagang importanteng desisyon. It's either sa pag-ibig o baka mamaya yung isang persons mo is, sasagutin mo na ba ako? O magpapakasal na ba tayo? Parang ganon. Hindi ka pa maka-oo, no? Parang ganon. So, maari rin sa relasyon yan, no? Parang, some of you din is parang magdudulot ito ng mental block na sa simula, no? And nakikita mo ang guidance dito, no? Ang guidance natin is itong toadstools, which is growth. I want you to meditate with the image, no? At may nakikita tayong number dito. It could be April 4 na maari ka magbalik tanaw kung ano meron nangyari sa iyo noong April 4 itong year na to. Magbalik tanaw ka o expect na may darating sa yung sabihin natin breakthrough sa April 4 next year. At expect mo rin na it could be na number mo na maaring maging lucky sa iyo is 4 at 8, no? Yan, expect mo yan number na yan na might be playing an important number sa iyo o makakita ka ng mga number synchronicity number na mga 444, no? Means that you are divinely guided na. And then kung titingnan natin ang imahe, no? Your intuitions na and meditate with this image. No? Nakikita niyo pull siya ng flower dito, no? Pero look at this skin niya rito. No? Ayan. Ayan, focus nyo. So, ito yung simbolo ng unexpected growth at magic, no? So, sabihin natin ang delay din at confusions ay magdadala ng paglaki na hindi mo inaasahan. Ang toadstool ay lumalabas ng mabilis na sabihin natin or unexpectedly. So, hayaan ang growth na mangyari kahit may King of Cups in reverse ka rito, no? Just go on with the flow ang dito na. Hayaan mo lang, kumbaga, hayaan ang growth dito at mangyari kahit may isang King of Cups kang reverse na isang turbulence energy, no? And then dito naman ang squirrel spirit, no? Believe in yourself.
May number 57 din. It could be May 7, no? And it could be number 12. Ang mga important number na dapat yung i-take down notes na maaring may mangyaring maganda sa inyo, no? And or may breakthrough kayo. And kung alam nyo ang squirrel spirit po, sinasabi niya, ito yung konektado sa pag-iimbak at paghahanda, no? So sabihin natin, ito yung sinasabi nating delay na ginagawa ng Knight of Pentacles reverse, no? Ito. So ito yung sinasabi na kailangan mong mag-imbak sa mga, sabihin natin, sa mas maraming resources o kagaya ng kaalaman, emotional, maturity, or sabihin natin sa iyong finances. Kailangan din mag-ingat. Kumbaga, ang mensahe nito is yung manampalataya ka, no? Kumbaga, manampalataya ka sa iyong sarili, believe in yourself, at because sa Queen of Pentacles dito, ito yung kakayahan mo, na ibig sabihin may sapat kang resources upang gawin ang choice, no? Ng itong choices na gagawin mo. Dito ka may sorpresa kang, magugulat ka ng November, merong na kailangan mo pagdesisyonan, no? Or magugulat ka, darating ang lovers mo, no? Ayan. So, kailangan harapin ang sorpresang ito, no? At ang harapin din ang confusions na binibigay ng Page of Swords, no? So, tiwala sa sarili ang susi actually, no? So, ang nakikita nating kabuuan ng message sa iyo sa Nobyembre, Gemini, ang Nobyembre actually, ang buwan ng pagdesisyon mo, no? At emotional na growth, sabihin natin na binibigay ng Toadstool Spirit, no? Tignan nyo lang, makikita nyo na kaagad ang mensahe. And then, ito rin yung sabihin natin, yung isang sorpresa sa iyo, ang major choice sa relasyon o partnership ang mararanasan sa Nobyembre rin. Ito rin yung sabihin natin, pinakasusi, no? Yung pinakamagagamit mo, no? So, yan yung sinasabi rin na gamitin ang iyong logic din. At syempre, iwasan yung emotional drama na ginagawa ng King of Cups in reverse, no? Ayan, no? So, ang delay dito na nakikita natin dito, ang delay ay simula, parang, ito yung sa simula ay parang para lamang maghanda ka ng malaking paglago or growth na darating sa'yo. So, nakikita din natin dito, ang mga taong iyong makakahalubilo, no? Ang iyong mga taong makakahalubilo ay mga water sign na Cancer, Pisces, Scorpio, dahil sa King of Cups in reverse dito. So, ang emotional challenge na yan is very manipulative at maaring konektado sa isang water sign na taong may emotional driven din, no? At makakahalubilo mo rin dito, maliwanag na maliwanag, ang earth sign mo na, ang earth sign dito, no, Gemini? So, kumbaga, dahil sa Knight of Pentacles in reverse at saka Queen of Pentacles in reverse, no? Kaya, bakit earth sign? And then, kasi, ito rin yung sabihin natin, ang financial stability ay, sabihin natin, ito ang issue na kukonektado sa kanila, no? Kumbaga, ito yung taong practical at slow-moving na sinasabi ko na maari niyong makahalubilo, Gemini, no? And, ayan, so, sana nagkaroon ka ng kaliwanagan, Gemini, sa ating pagbasa, no? And please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po, no? At maraming salamat, Gemini, no? Pa-hype naman po dyan sa inyong mga cellphone at pa-like na rin at pa-subscribe na rin po. Thank you po sa inyong lahat. At lalo na po rin sa mga nagko-comment at especially po sa mga nag-share at sa ating mga nagdo-donate. Thank you so much and God bless you all po. Ayan, bye-bye po. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life.
We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may